Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nabibiktima ng scam calls habang bumaba naman ang bilang ng mga Pilipinong nabibiktima ng text scam. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Taong 2024 nang mabiktima ng scam si Cassie Braganza. Kwento niya, nakatanggap siya ng tawag sa isang representative ng isang kilala at malaking bangko sa bansa. So may tumawag. So pagka tumawag, tinanong nila sa akin, are you this person? Ikaw ba ito yung pangalan mo, ganyan. So in this case, this was BDO. And then they said, meron po kayong rewards for American Express or BDO Gold or whatever card that may be. And then sabi ko, okay, great. At that time, I was going to travel. So sabi ko, pwede ko ba i-convert yung rewards ko? Kwento pa niya, sinabihan niya siya na tatawagan siya muli ng kausap sa kabilang linya. Pero nakatulog lang siya at nang magising, nilimas ang pera niyang nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso at may mga transaction din sa kanyang credit card. Afterwards, natulog ako. Afterwards, nakita ko na lang na my bank account was wiped out. So, and even my credit card had transactions. Ayon sa GoGoLook Philippines, dumarami ang bilang ng mga Pinoy ang nabibiktima ng mga scam na gamit ang tawag o scam calls. Ito ay dahil sa mga third-party provider. Nagpe-pretend sila, iba-iba. So pwedeng magpe-pretend sila na they are from a collection agency. Ma'am, sir, yung account niyo po nag-past due, ganyan, 'di ba? Or pwede rin namang telemarketing. Batay sa kanilang nakuhang datos, nasa mahigit 62,000 ang bilang ng mga Pinoy na nabiktima ng scam calls nitong third quarter ng 2025. Mataas ito kumpara noong 2024 sa kaparehong quarter. Lumabas din sa datos ng Host Call Scam Report ng GoGoLook Philippines na bumaba naman ang bilang ng mga Pinoy na nabibiktima ng mga text scam. The pressure is on for government agencies like CICC, like the PNP, and the NBI and the DOJ, OOC. So the pressure is on us. Diyan din sina Boss Al, sina PAGCOR, PCSO. Pero ayon kay Paraiso, maraming paraan para tuluyan ng masugpo ang mga kahit anong uri ng scam sa bansa. Isa na nga dito ang huwag matakot at huwag mahiyang magsumbong sa kinauukulan. So I also encourage everyone, baka kasi hindi lang nagre-report na kaya bumaba yan. So I also would like na to get a true visibility on the landscape, mag-report po na mag-report. Ini-encourage po natin yung mga kababayan natin na kahit tumaas pa yung number na yan later on, I would appreciate it if it's the true number na nagre-report talaga yung mga kababayan natin. Mayroon na rin ngayon isang app na Who's Call app na ginawa ng GoGoLook Philippines. Isa itong app na pwedeng i-download ng mga Pilipino para makapag-report ng mga scammer at ma-alert ang mga Pinoy ng isang scammer na tumatawag sa kanila. Kung yung tumatawag sa inyo, bangko yun, ipa-flash dyan yung news call. Kung tumatawag sa inyo po, let's say, isa po siyang telemarketer or yung mga collection agencies na identify din po yung news call. Meron din naman po unknown number po, di ba, na tumatawag sa atin. Ipaprank po kayo dyan ni news call. Sasabihin po ni news call doon kung yun po ay scam or potential scam. Pwede rin i-check sa app kung scammer ba ang isang number, link, text messages at iba pang mga platform na ginagamit ng scammer. Kaya naman kapartner ng CICC ang GoGoLook Philippines at Scam Watch Philippines para magkaroon ng mga reporting ng mga biktima ng iba't ibang uri ng scam. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.